Parang napakahirap tanggapin ng sinasabi ng Panginoon ukol sa Beatitudes, sapagkat paano nga ba magiging masaya ang isang mahirap, mga taong nagugutom, tumatangis, inuusig at kinapupuotan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang sinasabi doon ay, "Blessed are the poor in spirit," yung mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Spiritual poverty ang tawag natin. Pero dito, literal na sinasabi ni San Lucas, "Mapalad kayong mga dukha." Talagang literal na dukha. Ano ba ang meron ang dukha na wala naman ang mayaman, sapagkat in contrast, sinasabi ng Panginoon, "Saaban ninyong mga mayayaman dahil nagtatamasa kayo ngayon ng ginhawa." Ang nais lamang bigyang diin ng Panginoon ay ang tao ay huwag mahirati sa ginhawa, sapagkat karaniwan kapag ang tao ay nahilig sa ginhawa, ayaw na niyang pumasok sa pagdurusa, sa hirap. Madali siyang bumigay kapag marami na siyang paghihirap sa buhay. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng tinatawag na virtues. Yung mga nagugutom, dahil nais ng Diyos na tayo'y maging mapagtimpi, mapag-ayuno sa mga bagay-bagay, dahil yun ang daan para hayaan natin ng Diyos ay pumasok sa atin. Pero kung palagi kang busog, parang hindi ka nakararamdam ng gutom, paano mo kaya mararamdaman ang gutom ng iba? Kaya mas madali sa isang mahirap ang dumamay sa kapwa mahirap, dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maging dukha, ng maging mahirap. Kaya kahit sa siyang kaunting bagay na meron siya, tutulong siya upang dugtungan ang paghihirap ng kanyang kapwa. Yung mga tumatangis naman, sa aba ninyong mga nagagalak ngayon, ito yung mga taong mahilig sa katuwaan, sa kasiyahan, travel dito, travel doon. Yung bang mga fleeting na fun sa mundo, pag nahirati rin ang tao dito, hindi na siya magkakaroon ng puwang na magkaroon ng kasiyahan sa mga bagay na galing sa Diyos. Kaya mas papalad daw ang mga tumatangis, sapagkat sila naman ay papalitan ng kagalakan. Ganon din yung mga taong kinapuputan, ipinagtatabuyan at inaalamura at kinasusuklaman. Kapag ikaw ay rejected, hahanap ka siyempre ng kakampi. At kung wala kang ibang masusulingan, karaniwan lalapit kay sa Panginoon. Kaya, in a way, sinasabi dito, yung literal na dukha, yung literal na nagugutom, na tumatangis, at mga nakararanas ng persecution galing sa kapwa-tao ay mapalad, sapagkat papalitan ng galak ng Panginoon. Dahil nais niya na mamuhay tayo ng payak, ng hindi masyadong naghahangad ng maraming bagay, dahil ang ating pagkakristyano palagi ay may kinalaman sa pagbibigay, pagtalikod sa mga bagay na makasarili, at ito'y tungkol sa pagkakaloob ng buhay at sa ating kapwa-tao. Kaya nahihirapan ang isang taong maraming mga posesyon, maraming mga kinahuhumalingan, maraming Diyos-Diyosan. Kaya advantage talaga ang isang dukha, mahirap. Hindi dahil siya'y dukha, kundi dahil sa madali siyang lumapit sa Diyos,
at madispose ang kanyang sarili kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Dahil wala naman siyang ibang nasasandalan at maaasahan maliban sa Panginoon. Alam nating lahat kapag marami tayong naaasahan at nasasandalan, parang kuminsan iniisip natin na hindi na natin kailangan ng Diyos. After all, tayo naman ay komportable sa buhay, parang hindi naman masyadong kailangan ang mga pagpapala o biyaya mula sa Diyos dahil punong-puno na tayo ng maraming biyaya tulad ng yaman, ng maraming pagkain at mga bagay ng mundo. Kaya dito tayo inihikayat ng Diyos ngayon, mga kapatid, na makapagsuri din ng sarili. Dahil kung hindi mo nadarama na kinakailangan mo na mamuhay ng payak at simple, siguro marami ka pang mga attachments sa buhay na dapat iwanan upang lalo kang makaranas ng galak na ipinapangako ng Diyos, lalo na sa mga taong sinasabi niyang mapapalad.